Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po akong basahin ang banal na salita sa awit 47, chapter 47, verse 5 to 8. Lumuklok sa trono si Yahweh na ating Diyos. Sigawan at trumpeta ang siyang tumutunog. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya'y papurihan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Pinupuri, sinasamba at dinadakila ka po namin. Maraming salamat, Ama, sa iyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, kung paano mo kami tinubos sa aming mga kasalanan. Marami pong salamat sa laging lakas na binibigay mo po sa amin na pinaparanas mo po sa bawat isa. Marami pong salamat sa laging mong pag-iingat, pagmamahal at patuloy na paggabay sa araw-araw ng aming buhay. Ama, patawad po sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, maliit man o malaki, patawad po, Ama. Linisin mo po ang aming puso, ang aming isipan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagpapasiyasat ng aming puso sa inyong harapan ngayon. Gawin mo po kaming karapat-dapat, Amang Banal. Ama, ikaw ang Diyos na makapangyarihan na dapat na tinataas at dinadakila. O purihin ka, Ama, mabanal, makapangyarihan sa lahat. Samaan mo po kami, Ama, sa lahat po ng tatayo sa pulpitong ito. Gawin mo po kaming mababa para ikaw ang aming maitaas at masanba at madakila. Purihin ka po, Ama, at samahan mo po at pangunahan ang aming pag-worship ngayon. Ikaw po ang magbukas ng aming mga puso't isipan at i-focus mo po ang aming puso't isipan sa iyong mga salita na mahayag ngayon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus.
where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. There is power here for a miracle. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. God is awesome. He's so awesome. He's so awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. When the music fades, all is stripped away, and I simply coming just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made
us na maging tapat sa pananampalataya na ikaw lamang, Panginoon, yung tignan namin. Sa bawat paglakad namin, Lord, bilang lingkod mo, help us, O God, na ikaw lamang po ang maging sentro, na ikaw lamang, Panginoon, yung tignan. Tulungan mo kami, Panginoon, to lift up our spirit, Lord God, na ikaw lamang, Panginoon, yung sambahin at ikaw lamang yung dakilain, Panginoon Jesus.
Lord God. Lord, this morning, ikaw po ang maging sentro ng panambahan na ito. Buksan mo po ang puso't isipan ng bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoon, na nangangin yung inyong banal na salita. At tulungan mo kami, Panginoon, na lumakad sa inyong banal na likuran. Tulungan mo kami, Panginoon. Guide us, Panginoon, as we walk in this world, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami na ikaw lamang yung maging focus ng aming mga mata. Ikaw lamang, Panginoon, yung maging focus ng puso't isipan namin, Lord God, as we worship you, Lord God, as we call you our Lord, Panginoong Jesus. Help us, Panginoon, to surrender everything, to give back all the praises. Tulungan mo kami, Panginoong Jesus. Linisin mo rin kami, Lord God. Patawarin mo po kami sa mga pagkakasalang nagawa namin, Panginoong Jesus. Tunay nga, Panginoon, we are not worthy. Pero, Panginoon, pinili mo pa rin kami. And maraming salamat, Panginoon, for bringing us in this church, for bringing us sa inyong banal na harapan, Panginoong Jesus. Maraming salamat, Lord, sa pag-ibig na pinaparanas mo sa amin, Lord, sa katapatan mo sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Tulungan mo kami, Lord God, na yung buhay namin ay maging testimony kung gaano ka kabuti at gaano ka katapat, Lord God. Maraming salamat, Panginoong Jesus, sa lahat ng pagpapala, sa kagalingan na ipinaparanas mo sa amin, Panginoon, sa comfort na binibigay mo sa amin, Lord God. Thank you, Lord. Maraming salamat. Wala po kaming ibang maibabalik sa inyong banal na harapan kung hindi papuri at pagsamba lamang, Panginoong Jesus. We give back all the highest praises and glory. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. Ito lamang po ang aming samo at ang aming dalangin. In Jesus' name, amen and amen. Sa umaga pong ito ay ating pong pagbulit-bulayan po ang kanyang mga banal na salita na ating nawawala. Ating pong susundan mula po sa ating pong paksang talata, no, sa ating pong kalagitnaan. Tayo po ay yumuko at tayo po ay patuloy na dumulog sa Panginoon, at tayo po ay manalangin. Aming banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw na aming Panginoon na siyang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Ikaw na Diyos na banal, tunay at dakila sa aming lahat. Tunay pong napakabuti mo, Panginoon, at walang ibang bagay na higit na kailangan kaming gawin, Panginoon, kundi ang magpasalamat, kilalanin ka, at patuloy ka, Panginoon, na purihin sa aming pong mga buhay. Higit doon sa mga bagay na meron kami, Panginoon, alam po namin, o dakilang Diyos, na ang iyong kabutihan ay hindi nagmamaliw sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon ng mga buhay namin. Bagamat may mga panahon na kami nagkukulang sa iyo, pero ikaw, Panginoon, hindi po nagkulang sa amin. So umaga pong ito, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong mga salita, mangusap ka po sa amin. Ikaw po ang siyang Diyos na aming patuloy na paglingkuran, Panginoon, at nasain namin na maging maayos ang aming mga buhay sa iyo pong harapan. Purihin ka sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Yan. So ngayong umaga po ang ating tatalakayin ay nandun pa rin sa ating pong tema na tinatalakay itong nakalipas na linggo. At ngayon po ang ating concentration at pagtutuunan ng pansin ay yung paksang may pamagat na broken spirit and a contrite heart. No, yung mga lumang Kristiyano, alam nila yung isang awit, mamaya papakinggan natin yung awit na yun tungkol dyan sa title na yan. So ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, chapter 51. Kung kayo po ay may mga Biblia, pwede niyo pong buksan, pero sundan po natin dito sa ating pong sa ating pong presentation, yung ating pong teksto. Nandiyan na ba, Kuya Eng?
Psalms 51. No? Kung meron kayong mga Bible app, pwede nyo pong buksan sa inyo pong mga Bible app yung ating pong nawawala. Yun. Kala ko hindi aandar eh. Okay po. So, sa awit 51, ang gagawin po natin, salitan po ha, babae muna, tapos lalaki. Yan, babae sa unang slide, then next slide, mga lalaki naman. So, tingnan natin kung sino yung pinakamahusay magbasa. May premyo. May premyo daw. Okay po. Sige po, basahin po natin ang ating text ngayong umaga. Una muna ang mga kababaihan. Ready? Ako'y mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. O, mga kalalakihan po, sa galak at tuwa ako ay puspusin, butong nangihinay muling palakasin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aking likain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Mga babae naman po, o mga lalaki po, ingatan mo ako, tagapagligtas ko, at aking ihahayag ang pagliligtas mo. Tulungan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais sa mga handog, di ka nalulugod sa haing sinunog. O sabay-sabay po tayo. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbaba at pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon, at ang Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon, malugod na ito'y tatanggapin. Yan, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. No, yung ating text ay medyo mahaba, pero balikan natin yung dalawang talata na ating pong ini-highlight. Ano po, yung verses 10 and 11. Yan, sabi po diyan, isang pusong tapat sa aking likain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag mo akong alisin, iyong banal na espiritu'y paghariin. At yung verse 16 and verse 17 po, hindi mo na nais ang mga handog, di ka nalulugod sa haing sinunog. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, dapat ay pakumbaba at pusong mapagtapat. Yan. So, nandiyan po yung kabuuan ng ating tatalakayin ngayong umaga. Okay. So, para ating pong maunawaan yung mga talata po na ating binasa ngayong umaga, merong pong tanong na dapat nating sagutin. No? Merong tanong na dapat sagutin this morning. At yung tanong na iyon ay ito, what is a contrite heart and spirit? English ko po nilagay para mas makuha natin yung mensahe po, no, sa kanyang pakahulugan. Kasi pagka Tagalog, minsan mahaba po yung meaning. So what is a contrite heart and spirit? No, ano yung sinasabi na contrite heart o yung pagkakaroon ng contrite heart and spirit? Alam niyo po doon sa verse 17, ang isang mahalagang bagay na ating makikita dito, yung sangkap
nung talatang 17, ay ang sabi, hindi hinahamak ng Diyos yung mga tao na nandoon sa ganoong kalalagayan. No? Kahit ikaw ay dumating sa pagkakataon na ikaw ay magkulang o magkasala sa Panginoon, hindi ka hahamakin ng Diyos. Pero meron yung katotohanan sa likuran ng talatang iyon. Sabi po doon sa Psalm 51:17, no, my sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. You, O God, will not despise. Sabi ng salmista ni David, ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. So si David po yung sumulat ng Psalm 51, no, para mas maunawaan natin yung kabuuan at yung background ng mga talata. So kung atin pong kukunin yung kabuuang mensahe ng mga talatang ito, kailangan nating tingnan yung ilang perspective o yung ilang pakahulugan kung bakit sinabi yung word na contrite heart at spirit. No, yun po yung ating titingnan ngayong umaga. So what is a contrite heart and spirit? Ano ba yung tinatawag na contrite heart and spirit? Yan, mas mauunawaan po natin ngayon yung ibig sabihin niyan. Una, a contrite heart and spirit means surrendering to God's will. Ang una daw pong kahulugan ng tinatawag na o sinasabi na contrite heart and spirit ay pagsuko, no, ng sarili o pagsuko sa kalooban ng Diyos. So ibig sabihin may surrendering diyan, no, merong gagawing pag-surrender ng ating mga sarili sa ating Panginoon. So yung mga keywords, puntahan po natin. At ano ba yung ibig sabihin ng mga keywords na yan? Pag sinabing broken, sa Hebreo, no, it comes from the Hebrew word, ang meaning niya, to break or break in pieces. No, yung broken po, para din niyang mga mga broken-hearted, di ba? Yung mga broken-hearted, sabi, basag-basag yung puso, o durug-durug yung puso. Parang ganun. So, mas madali natin maunawaan yun. So, ang ibig sabihin ng broken, originally sa Hebrew, ang kanyang pakahulugan is break in pieces. No? Parang madurog siya sa piraso, yung ibig sabihin ng broken. Samantalang yung contrite, no, na binabanggit sa English version, sa Hebreo po ang meaning niya ay to crush. No, yung hindi yung yung crush. Hindi yung what is crush, no? Yung crush, yung durugin, parang same with broken, di ba? Yung bang dudurugin din, no? Ika-crush. Ginamit din o binanggit din yung word na heart. Anong ibig sabihin ng heart dito? Ang ibig sabihin ng heart from Hebrew word, no, inner man, mind, or will. Ang heart ay tumutukoy, lalo sa Biblia, kung ating titingnan, sa Old Testament, no, sa Lumang Tipan, yan po ay tumutukoy sa inner man. Yung ating kabuuang pagkatao, yung ating kalooban, yung ating isipan, yan po yung heart. No, hindi yung literal na heart lang, no, o yung puso lang, hindi po yun. Yung kabuuan ng ating pagkatao, yun po yung heart. At yung huli, yung spirit, yung word na spirit, it comes from the Hebrew word meaning breath or wind. No, hininga o hangin. No, yun yung literal na ibig sabihin niya sa Hebreo. So, anong ibig sabihin niyan? No, babalikan natin. A contrite heart or spirit is when a person's inner man or will has been broken. So they no longer run after the things they want, but surrender to the things that God wants. Ang ibig sabihin po ng contrite heart and spirit, kapag ang isang tao, yung kanyang inner man, yung kanyang kabuuan, yung kanyang pagkatao, ay nawasak na, o nadurog na, na-broken na, no, na-crush na, hindi na siya run after the things they want. Hindi na siya gumagawa ng mga bagay para sa kanyang sarili. No? Bagkus, sabi diyan,
but surrender to the things that God wants. Kaya may word na surrender. Ibig sabihin, if you have the contrite heart and spirit, hindi na mahalaga sa iyo yung mga bagay ng sarili mo. Ang mahalaga sa iyo, unang-una, ang isuko mo ang lahat ng bagay sa kagustuhan ng Diyos. So, mamaya, mas maunawaan pa natin yan. No? So, ibig sabihin, a broken heart or will says that I will no longer do this my way or on my terms, but I will surrender to your ways. Medyo ano na yun, medyo mababaw na ng konti. So, ibig sabihin, yung broken heart daw, no, ayon sa ating teksto, sa context niya, yung broken heart or yung will, ang ibig sabihin niyan, ang gusto niyang mangyari, he will no longer do something sa kanyang sarili lang, no? Or on my terms, but I will surrender to your will, no? Sa way ng ating Panginoon. So this type of heart, ang sabi, this type of heart that is fully surrendered to God, he will never turn away. He will not despise. No? He will never turn away. Hindi niya hahamakin yung ganoong puso, yung durog na puso dahil sa kasalanan. Durog na puso dahil sa pagsisisi sa nagawang kasalanan. So, ano ba yung importanteng salita pa dito na binabanggit? Kung babalikan natin yan, yung talatang yan, no? Yung verse 17. Balikan natin sandali. Puntahan natin para mas makita natin yung ibig sabihin. Yan. Sabi diyan, ang isang pinaka-importanting word na ating makikita ay yung unang salita. Yung word na ginamit ni David. Ang sabi niya, my sacrifice. My sacrifice. So yung sacrifice, it only works if you are willing to offer up something of real value to you. Kapag sinabi pong sacrifice, ang ibig sabihin po niyan, yung binibigay mo ay yung bagay na importante o mahalaga sa iyo. Yung binibitawan mo, yung bagay na halos hindi mo kayang bitawan. Ibig sabihin, napakahalaga sa iyo. It only works if you are willing to offer up something of real value to you. So, if what you are offering has no value, halimbawa, kung nagbibigay lang tayo ng mga bagay na hindi naman mahalaga sa atin, no? Hindi importante sa atin, hindi natin masyadong pinahalagahan. Sabi nga, no, yung mga bagay na yon, it is not sacrifice. Hindi po yung sakripisyo yon, no? Kung tayo po ay nagbibigay ng mga tira-tira o yung mga bagay na hindi ko na ginagamit, hindi po yung sacrifice. No, kung nagbibigay tayo ng mga bakante lang na meron tayo, hindi po yung sacrifice. Ang sacrifice, yung bagay na gagawin mo at ibibigay mo na mahalaga din sa iyo. So, consider natin yung question na iyon sa panahon na ito. Willing ba tayo na i-lay down lahat ng bagay sa ating mga sarili, lahat ng gusto natin, no? Kasama doon yung ilang mga mahalagang mga bagay. Halimbawa, yung ating mga pangarap, no? Yung ating pag-asa, yung ating mga plano, yung ating future. Yun ba ay kasama para sabihin natin na I am willing to give or to lay down everything sa iyo, Panginoon. Kapag po tayo ay pupunta sa lugar na atin pong ililay down lahat ng mga mahalaga sa ating mga buhay, no? Ang sabi, you are offering to God something of real value. Kapag ginagawa natin yun, we are offering God something of real value. Ano po yung mukha niyan? Ano ibig sabihin niyan? No, how does this look in real life application? In practical sense, ang ibig sabihin po nito na we are surrendering to God everything sa buhay natin. Ang sabi dito, it means surrendering your career choices, your ministry choices, your marriage choices, basically running every aspect of your life through the sieve of God's purpose and plan
for your life. Pag sinabing sieve, ang ibig sabihin po nito, yung parang filter, pinipilter, no? Sinasala ng Panginoon. So lahat ng bagay na ating sinusuko sa Panginoon, no, ay dumadaan sa filter ng Diyos. No, pinipilter ng Panginoon yung mga bagay na yun. So ang ibig sabihin po ng surrendering to God's will ay atin pong isinusuko sa Diyos lahat ng ating pinapahalagahan. Yan man ay yung ating mga pinili sa buhay, yan man ay yung ating mga piniling ministeryo na nais nating paglingkuran sa Panginoon, yan man ay yung ating marital life, yung ating buhay may asawa. Di ba? O sabihin natin, maging yung ating mga bagay na meron sa ating mga buhay. No? Yun po ay mga bagay na mahalaga sa atin. Pero kapag atin po iyang isinuko sa Panginoon, ibig sabihin, nililay daw natin sa Panginoon, sa kanyang layunin, yung mga bagay, maging yung mga plano niya para sa ating buhay. Amen? Mahirap po yun, hindi po madali. No? Mahirap pong gawin yung isuko, yung mga bagay na mahalaga sa iyo sa Panginoon. Pero wala po tayong choice. No? Wala po tayong choice. Yun dapat yung gawin ng isang mananampalataya. Yung isang anak ng Diyos, ang una niyang kailangang matutunan ay isuko sa Panginoon at sa kalooban ng Panginoon lahat ng bagay na mahalaga sa Kanya. Lahat ng bagay na mahalaga sa atin. Anyway, hindi naman tayo may-ari ng mga yan eh. Di ba? Ang Diyos pa rin ang may-ari ng mga bagay na yan. Yung buhay natin, no, yung meron tayo, yung mga pangarap natin, yung lahat ng bagay na meron tayo, ang Diyos naman ang may-ari niyan. So it only teaches us to learn how to lay to God everything sa buhay natin. No, doon malimit nahihirapan ng isang anak ng Diyos. No, yung isuko yung mga bagay na mahalaga sa kanya kasi mahalaga nga sa kanya yun eh. No, pero yun po yung dapat nating gawin. So, a contrite heart and spirit means you are surrendering to God's will. Hindi na mahalaga sa iyo yung iyong kalooban, yung iyong sarili, yung mga bagay na importante sa iyo, kundi lahat ng yan isinusuko mo sa kalooban ng Panginoon. Pangalawa, a contrite heart and spirit means brokenness over sin. No? Merong pang isang ibig sabihin ang contrite heart and spirit. Hindi lang po yung pagsuko ng mga bagay na mahalaga sa atin, no? At importante sa atin. Yung pangalawa, isa ito sa pinagdaanan ni David, no? So, kung ating uunawain yung konteksto ng daratang ito, ano ba yung ating babalikan? Yung ating babalikan ay yung pagkakataon sa buhay ni King David when he was a king, nung siya ay nagkasala sa ating Panginoon, no? At siya ay kinonfront ni Nathan, yung prophet ng Panginoon, regarding his sin. Ano ba yung familiar na kasalanan ginawa ni David, di ba? Yung tungkol kay Bathsheba, no? Siya ay nanghalunya, no? Siya ay nag-commit ng adultery through Bathsheba. Then the long story short, or to make the long story short, si David, he committed adultery with Bathsheba. Nabuntis si Bathsheba. Di ba? Then, pinlano din ni David yung pagpatay sa asawa ni Bathsheba. Sino nga yung asawa ni Bathsheba? Si Urias. Yan. Si Urias yung asawa ni Bathsheba. So, dahil walang kasalanang na natatago sa harapan ng Diyos, Nathan, the prophet, confronts David. And in his repentance, sa kanyang pagsisisi, sinulat niya po yung Psalm 51. Yun po yung context ng Psalm 51. Yung pagsisisi na ginawa at desisyon ni David ay sinulat niya sa ating teksto. Yung ating teksto. So within this psalm, yung awit na ito, we will see another answer to that question. Bakit kailangan o anong ibig sabihin ng contrite heart and spirit, no?
Ano ba ang ibig sabihin niyan? So, Psalm 51 is about David being broken over his sin against God. Ang awit 51 ay yung lahat ng bagay na tumutukoy sa pagiging durog ni David sa harapan ng Diyos dahil sa kanyang kasalanan, which is another aspect of a contrite heart. Hindi lang po pagsuko ng mga bagay na mahalaga sa buhay, yung pagkakaroon ng contrite heart and spirit. No? Yung broken heart and spirit. Kundi, sabi diyan, it is about brokenness over sin against God. Brokenness over sins against God. Paano ba tayo nagre-respond kapag tayo ay nagkakasala? Di ba? Wala namang excuse sa atin, lahat po tayo nagkakasala. Amen po ba? Amen, di ba? Meron ba ditong walang kasalanan? Taas nga ang kamay ng walang kasalanan. Ikukulong. Ikukulong. Baliktad no? Lahat po tayo nagkakasala. We commit sins. Iba-iba. Iba-ibang kasalanan yung ating nagagawa. Pero ang importante dito, makita natin, how do we respond when we have sinned sa harapan ng Diyos? Nagtatago ba tayo? Tumatakas ba tayo? No, pinapabulaanan ba natin yung ating mga pagkakasala? No, nagmamalaki ba tayo? Tinatakbang ba natin ng maraming bagay yung ating mga pagkakasala? Si David was crushed in his spirit when confronted with his sin. No, ito po yung response na gusto ng Diyos regarding sin. Ito yung response na gustong makita ng Diyos sa ating mga buhay when we commit sins. No, hindi naman sinasabi ni pastor na okay lang magkasala kasi pwede naman yan eh. No, gusto naman ng Diyos na tayo ay magka-crash because of our sin. Hindi naman po ganoon. Pero dito po pinapakita sa atin na God desires in you and me a response like this. No? Yung you are crushed in your spirit like David. No, you are crushed in your spirit like David. Sabi po doon sa awit 51:16 sa Tagalog, di ba? Hindi mo na nais ang mga handog, di ka nalulugod sa haing sinusunog. No, bagamat alam natin yung Old Testament time, talagang very traditional, ginagawa nila yung paghahandog. No, at lagi yung paghahandog, hindi lang siya paraan ng pagsamba, kundi paraan din ng paghingi ng tawad sa Panginoon. Kaya sila nagsusunog ng handog. Di ba? No, mayroon silang mga practice na ganoon at may paniniwalang ganoon. So, but God doesn't want, just want you going through some things like that, like ritual. No? Na pwedeng sa paningin natin kapag tayo ay naghandog, ang Diyos ay malulugod, no? Ang Diyos ay matutuwa sa atin, papatawarin tayo sa ating mga kasalanan. No? Yun po ay old things, na paniniwala o old na ginagawa noon ng mga tao sa Biblia. But simply put this in this way. No? Anong ibig sabihin? God doesn't just want outward transactions. God wants inward transformation. Hindi po mahalaga masyado o hindi hinihingi ng Diyos yung mga outward transactions natin. Ang importante sa Kanya at hinihingi niya yung inward transformations, yung nangyayari sa ating buhay. No, this is what God is looking for. When you come with a heart that is crushed and broken over your sin and have a true desire to repentance, God will never despise that. Alam naman ng Diyos yun eh. Kapag lalapit tayo sa Kanya na tayo ay merong durog na puso, no, dahil sa ating kasalanan, at meron tayong true desire to repentance, yun po yung nais ng Panginoon. Yun po yung gusto ng ating Panginoon. No? Sabi, and God will never despise that. No, God will never despise that.
Sabi nga po, kung tayo ay hindi maingat sa mga bagay na ating nararanasan sa buhay, lalo sa ating paglilingkod, no, na nagiging transactional. Halimbawa, nagbabasa ka ng Bible, napunta ka sa church, linggo-linggo, you are giving or paying your offerings, you do lahat ng mga transactional things na kailangan sa isang Kristiyano. No, ang problema, yung mga bagay na yan, nagiging ritual lamang sa buhay natin. Para lang yung checklist. Diba? Sino ba dito yung mahilig sa checklist? Yung may mga kudrado o kaya may checkan na, nakapag-church ako ngayong buwan, 4 na linggo, check. Nakapag-opening ako, tsaka nakapag-tithes, check. Nakapag-small group ako, check. Ano pa ba? Naka-attend ako ng prayer meeting, check. No, natulungan ko yung aking kapatiran, check. No, ang daming mga ganoon. Every time ginagawa natin yun, it comes in the way of transactional. Nagiging ritual na lang, no, sa ating mga buhay. So even though you may check all that boxes or all that things, no, there is no real transformation. Walang tunay na pagbabago. No, hindi po yun yung gusto ng Diyos. This is not what God is after. No, hindi po yan ang gusto ng Panginoon. Hindi gusto ng Panginoon na masipag ka lang sa church. Hindi gusto ng Panginoon na mataas yung iyong binibigay na offering o kaya nag-iikapo ka. Hindi gusto ng Panginoon na ikaw ay masipag umattend ng prayer meeting o ng mga small group ministries o lahat ng mga gawain ng church. Hindi po iyon. No? Lalo kung walang real transformation. This is not what God is after. He desires true transformation. Ang desire ng Panginoon, yung tunay na pagbabago sa buhay. And it only comes where there is a change on the inside. Kung merong nagbabago o pagbabago sa ating mga sarili. No, sabi nga po, di ba, within the heart or spirit of a man or a woman. So this is what God is looking for. No? Yung pupunta tayo sa Kanya, lalapit tayo sa Kanya na meron tayong crushed and broken spirit. No? Na gusto nating talagang magsisi sa Panginoon, sa harapan ng Panginoon, at yun po'y tatanggapin ng ating Panginoon. So, siguro mas mauunawaan natin yan kung ilalagay natin doon sa pinakamababaw pang salita. No? Ang sabi, God doesn't want your stuff or anything you can do for Him more than He wants you in your heart. Higit na kailangan ng Diyos at hindi niya kailangan yung mga bagay na meron ka. No? At yung mga bagay na magagawa mo doon sa laman ng iyong puso. So hindi po mas mahalaga sa Panginoon yung ating ginagawa o yung ating magagawa, yung ating mga pagsisikap. Ang higit na mahalaga sa Panginoon, unang-una, no? He wants you in your heart. So anong dapat gawin? Don't bring your service. Don't bring your gifts. Don't bring your time. Don't bring your talents or your treasure unless you have brought your heart first. Amen? Amen po ba mga kapatid? Huwag nating dalhin yung ating paglilingkod, huwag nating dalhin yung ating mga kaloob, huwag nating dalhin yung ating oras, huwag nating gamitin yung ating mga talento unless hindi natin naibigay at nadala unang-una yung ating mga puso sa Panginoon. No? Kaya pwedeng maglingkod sa Panginoon pero wala yung puso. Pwedeng ano lang yun. Pwedeng pagpapakita lang yun. No? Pero ang Diyos, nakikita yun. Kung hindi yun nakikita ng tao, nakikita ng Panginoon yung ginagawa natin. Alam niya kung yung unang binigay natin, yung ating puso, at hindi yung ating mga ginagawa sa labas. When you lead with bringing your broken heart, you are bringing the type of sacrifice that God will not turn away. No? He will not despise. Diba? Yun po yung gusto ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon yung ating mga puso.
At panghuli, no, isang mahalagang bagay din na dapat nating makita, a contrite heart and spirit means change our attitudes, or a change in our attitudes rather. A change in our attitudes. No? Ano ibig sabihin niyan? What does it look like for us to have a contrite heart and spirit? No, sabi, pag kinonsider natin yung awit 51:17, dalawang mahalagang tanong at dalawang mahalagang prinsipyo yung ating makikita dito. No? Una, no, yung katotohanan, you have a right attitude towards sin. What is your attitude towards sin in your life? Ang isang contrite heart and spirit, it means mayroong tamang attitude sa harapan ng kasalanan. Ano ibig sabihin niyan? Hindi natin ini-enjoy yung kasalanan. No? Nagdidiri tayo sa kasalanan. Ayaw natin yung kasalanan. Nagagalit tayo sa kasalanan. No, dapat ang isang anak ng Diyos, ang isang Kristiyano, yun yung kanyang attitude towards sin. No, hindi tayo natutuwa sa kasalanan. So what is your attitude towards sin in your life? 'Di ba? Dapat maghatid sa atin sa brokenness sa harapan ng Panginoon yung ating mga nagagawang kasalanan. Pangalawa, you have a right attitude towards God's plan. No, hindi lang tayo may tamang attitude sa harapan ng ating mga kasalanan, kundi meron din tayong tamang attitude sa harapan ng mga plano ng Diyos sa buhay natin. Ano ba yung attitude natin towards following God's plan in our lives? No, mahalaga ba sa atin yung plano ng Panginoon, yung gusto ng Panginoon, o mas matimbang yung gusto natin sa buhay natin? 'Di ba? Minsan ganun meron kang pagpipilian. Pipiliin ko ba ito na gusto ko o pipiliin ko yung sa Panginoon? 'Di ba? Marami tayong ganung mga pagkakataon sa buhay natin. Maraming mga choices. No, isa-sacrifice ko ba yung alam ko na sa Lord para lamang dito sa gusto ko na magsasatisfy ng aking sarili? No, o lilimutin ko to dahil alam ko na mas mahalaga ang Diyos at yung plano ng Diyos sa buhay ko. So that is a right attitude towards God's plan, towards God's plan sa buhay natin. So what God is after is not just Christians who know the facts, who can quote all the verses, sabi, who may even know all the Greek or Hebrews. No, all that is great and wonderful. Ang Diyos natin, hindi po mahalaga sa Kanya, hindi siya after sa mga Kristiyano na maraming alam, sa mga Kristiyano na maraming mga sauladong talata sa Biblia, sa mga Kristiyano na alam maging yung Hebrew tsaka yung Greek words ng mga talata. No, hindi po yun. All that was great and wonderful. However, sabi, as wonderful as that is, what God is after is our heart. Doon pa rin sa ating mga puso. No? The truth is, if your heart is not yielded, is not broken or contrite, no? Kahit na marami tayong alam sa buhay, kahit na marami tayong saulado sa buhay natin, wala yung halaga sa Panginoon. Kaya ang encouragement sa atin is to be a person who knows the facts, but more importantly, who yields their heart to God. No? Gusto ng Panginoon yung marami tayong alam, pero dapat din na tayo ay laging nakalapit sa Panginoon. We must yield our heart unto God. No? Sabi nga po, at the end of the day, the yielded heart, which is our sacrifice, is the type of heart that God will never turn away. Yung yielded heart, yun yung gusto ng Panginoon. No, hindi kalahating puso, hindi 3/4 na puso. No, hindi kaprangkot na puso dahil meron tayong tinitira sa ating sarili, kundi buong puso ibinibigay natin sa Panginoon. Sabi po, ang nais ng Diyos ay isang pusong nagsisisi at may kapakumbabaan. Ito po ay isang pusong natudurog dahil sa presensya ng kasalanan
sa iyong buhay at ganap na sumusuko sa plano niya para sa iyo. If you will live your life with these two things, sabi nga, if you will allow them to guide how you live and how you make decisions, you will put your heart in a position that God will never despise. Kung alam natin yung dalawang bagay na yan, yung sabi, madurog dahil sa presensya ng kasalanan at isuko ang buhay sa plano ng Diyos sa atin, ang sabi, God will never despise. No, meron pong isang old song, panoorin po natin at pwede niyo pong sabayan yung old song bago po ako mag-pray. No, ito po ay old Christian song na tungkol sa ating pong message this morning. Pwede niyo pong sabayan kung masasabayan niyo po. Broken spirit and a contrite heart, you will not despise. You will not despise. You desire truth in the inward heart, a broken spirit and a contrite heart, a broken spirit and a contrite heart, you will not despise. You will not despise. You desire truth in the inward part. Down in my heart, a broken spirit and a contrite heart. Lord, my heart is prone to wander, prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for your cause. A broken spirit and a contrite heart, you will not despise. You will not despise. You desire truth. You desire truth in the inward heart, a broken spirit and a contrite heart. Lord, my heart is prone to wander, prone to leave the God I love. Here's my heart, take my heart, Lord, take and seal it for your cause. Sige po, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan ka namin sa umaga pong ito, sa patuloy na pagpapaalala sa amin, Panginoon, ng isang tamang puso. Isang basag na puso na
nagsisisi sa kasalanan, Panginoon, sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon, dahil alam namin na isa sa mga nais mo na maging larawan namin ay larawan ng isang tao na nagsuko ng kanyang buhay, ng kanyang sarili sa iyong harapan. Nagsuko ng kanyang sarili kasama, Panginoon, ang pagsisisi sa mga kasalanang nagawa laban po sa iyo. At pinaubaya sa iyo, Panginoon, na sa iyong dakilang plano ang lahat ng bagay sa aming pong mga buhay. Panginoon, hindi po madali na magsakripisyo. Hindi madali na iwan namin at piliin namin yung mga bagay na hindi namin gusto. Pero alam namin, Panginoon, kung meron mang isang larawan ng pagsasakripisyo, ay walang iba kundi yung ginawa mo para sa amin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, dahil sapat iyon para magpaalala sa amin na kung meron mang isang mahalagang bagay na dapat kaming gawin, ay sundan yung iyong ginawa para po sa amin. At hindi ito para sa aming mga sarili, kundi Panginoon, para po sa iyo. Para po sa iyong kapurihan. Nawa, Panginoon, sa mga sandaling ito, kung meron mang nahihirapan na isuko ang kanilang mga sarili, ang lahat ng mga bagay na mahalaga sa kanilang buhay sa iyo, bigyan mo sila ng lakas ng loob, Panginoon, na unahin po yung iyong mga plano sa buhay namin. Hindi kami matakot, Panginoon, na unahin ka sa buhay namin at pahalagahan ka. Dahil ang lahat ng bagay sa iyo, ikaw po yung may-ari ng lahat ng mga bagay. At anuman yung mga pangamba namin, anuman yung mga bagay na napigil sa amin para gawin namin yung kalooban mo sa buhay namin, Panginoon, nawa, O Diyos, ituro mo sa amin na hindi piliin ang mga bagay na yun, kundi ikaw ang una naming piliin, ikaw ang una naming pahalagahan. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na maging durog sa panahon na kami po ay nagkakasala. Tulungan mo, Panginoon, kami na yung puso namin ay makaranas ng pagkadurog sa panahon na kami, Panginoon, ay nakakagawa ng pagkakasala sa iyong harapan. Sapagkat ang nais mo, Panginoon, ay yung isang puso na merong kumpletong pagsisisi, merong kumpletong paghingi ng tawad sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon, sa umaging ito. Nawa masumpungan mo kami, Panginoon, na merong broken spirit at contrite heart, Panginoon. Merong karapat-dapat na buhay, karapat-dapat na sarili sa iyong harapan. Salamat po. Ito'y aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Magandang umaga po.